Philippines, people of the universe, for today's video ay pupunta tayo sa Côte d'Azur. Tara, samahan niyo ko! So kung nakikita nyo guys, yan yung ferry na sasakyan natin papunta sa Côte d'Azur. So tara, let's go! Sa mga pupunta po sa Côte d'Azur, kagaya namin, paano nga ba kayo makakarating sa Dubai Canal Marine Transport Station? So kung may sasakyan kayo, mas madali siya. Pero kung mag-commute kayo, kagaya namin ni Ate Joy, sasakay kayo ng metro, bababa kayo sa Business Bay Exit 2, maghahanap kayo ng taxi doon, sasabihin nyo lang sa taxi, Dubai Canal Marine Transport Station. Alam na po nila yon. Dito tayo pumesto sa may window seat para makita natin yung view mamaya. Ayan, naalis na ang ferry. It will be just a quick ride around 20 to 25 minutes at makakarating na tayo sa Côte d'Azur. Alright, so for the day pass, because we have an all-day bus, you don't need to go to the reception. Go directly to the restaurants, you will pay there, or has the voucher and everything. They will give you the bracelets. Okay, so in the restaurant, La Brasserie, we have just one restaurant. Alright, thank you for choosing our hotel today and enjoy your trip. Thank you. Story time guys! So, kagaya ng sabi ko kanina, nag-commute lang kami ni Ate Joy papunta dito sa Dubai Canal Marine Transport Station. So, ngayon, dahil nga magko-commute kami, sinuggest ko na pumunta kami ng maaga kasi nga baka maligaw-ligaw kami. So, dumating kami ng around 11:30 and ang reserve time natin sa ferry is 12 o'clock. So, kailangan namin mag-wait ng 30 minutes. Unfortunately, sobrang init. So, sinasuggest namin sa inyo na wag nyo palang masyadong agahan. Dapat mga 10 minutes before 12 na lang kayo or doon sa booking time ninyo kayo dumating kasi hindi agad sila magpapapasok sa ferry ng maaga. Exact na 12 o'clock kayo papapasukin. So para hindi kayo masunog, dumating na lang kayo ng mga 10 minutes before ng booking time nyo sa ferry. Ang Côte d'Azur nga pala ay located sa The World Island, Dubai. Kaya kailangan nating mag-ferry para makarating tayo doon. Andito na tayo sa Côte d'Azur Resort. Pagkadating nyo, may mga staff na sasalubong sa inyo at ang unang ibibigay sa inyo ay ang wet towels. Ang akala ko nung una ice cream to. Wet towels pala yan kasi sobrang init, diba? So para ma-refresh kayo. At syempre, meron din silang pa-welcome drinks. Welcome to Côte d'Azur, the heart of Europe. Grabe, ang daming turista guys. Feeling tourist na din kami. Pagpasok nyo sa resort, makikita nyo agad na kanilang 24 hours na swimming pool. Papunta na kami ngayon sa kanilang lobby para magpa-register. So we're here kasi meron kaming nakuhang gift voucher mula sa aming company. Uso din ang pila dito guys. Hello, how are you? I'm good. Yes, we have this voucher. So
Kagaya ko lang sabi ko kanina, meron kami nakuhang gift voucher. So, it's a day use. It means magkakaroon kami ng free lunch. And meron kaming mga access sa kanilang facilities like swimming pool, beach, at kung ano-ano pang facilities dito sa kanilang resort. Tapos, ayan, susuotan nila kayo ng bond. Nakalagay dyan kung ano yung inclusive doon sa voucher nyo. So, yun na nga guys, nandito na nga tayo sa Côte d'Azur. So, day use lang siya guys. It means may access tayo sa swimming pool at sa iba pang facilities ng hotel. So, for now, magla-lunch muna tayo sa La Brasserie. So, papakita ko sa inyo kung ano yung mga food na kasama doon sa day use. At titignan natin kung, syempre, kung masarap ba yun. At mamaya, itutour namin kayo sa hotel at ipapakita namin sa inyo yung mga facilities nila. So, dito tayo magla-lunch sa La Brasserie. Pinag-uusapan na po namin ni Ate Joy kung ano yung mga orderin namin kasi meron lang po kami na specific na dish or kung ilang dish lang po yung pwede naming orderin. For starter, we have some bread and salad. So, let's eat guys! Gutom na ang lola nyo kasi nga hindi ako nag-breakfast for today's video kasi alam ko nga mapapasabak tayo sa kainan. Here's our main course. So, I ordered beef bourguignon at yung kay ate naman po is beef steak tenderloin. So, pagpasensyahan nyo na po ang aking pronunciation. Hindi po ako ganon kagaling mag-pronounce pero at least I tried po na sabihin sa inyo kung ano po ba yung mga in-order namin. And for dessert, we have some cheesecake. Sa La Brasserie Restaurant, meron silang gantong attraction, yung umuulan. So, after naming mag-lunch, tumambay lang kami dito sa gilid para manood ng rainfall. So, artificial rainfall po yan. And every 1 hour, nagpapaulan po sila dyan sa gilid. Or kung magre-request po ang guest na gusto nilang umulan, then papaulanin po nila yung side na yan. And sobrang nag-enjoy po ako kasi sobrang dalang po talaga umulan dito sa Dubai. Kaya nga, eto nga ang lola ninyo pumilit maglakad sa ulan. Isa po sa facilities ng kanilang resort ay ang kanilang 24 hours na swimming pool. As in literal na open siya 24 hours. At sobrang mag-e-enjoy siya kasi ayan o, nagpapa-bubbles sila. Hindi man po tayo nakapag-swimming pero sobrang nag-enjoy ako dun sa mga bubbles guys. Siyempre, meron din po silang beach. Pwede rin po kayong mag-beach volleyball. Masaya to kung kasama nyo yung mga friends nyo.
Nag-o-offer din po sila ng mga water activities, so kung gusto nyo, pwede po kayong magtanong sa reception. All in all, sobrang nag-enjoy kami ni Ate Joy sa days namin dito sa Côte d'Azur. And hopefully, next time, hindi lang days, sana makapag-stay tayo dito even a night para ma-enjoy naman natin yung 24 hours na swimming pool. So ayun guys, tapusin ko na po ang video na to at naghihintay na lamang po kami ng ferry pabalik sa Dubai Water Canal Marine Transport Terminal. At kung nagustuhan niyo po yung video na to, please like, share, and subscribe. At pakihit na rin po yung notification bell para updated kayo sa mga bagong videos ko. Bye!